Sa video na ito ibubunyag ko ang 5 makapangyarihang pagkain sa gabi na kayang pahupain ang iyong nervous system, pababain ang stress hormones, at tulungan ang mga seniors na makatulog ng mahimbing at mapayapa nang hindi umaasa sa gamot. Ngunit makinig ng mabuti, hindi ito basta pangkaraniwang video tungkol sa tulog. Mayroon isang partikular na dahilan kung bakit kailangan mong panoorin ang video na ito hanggang sa pinakawakas. Ang huling pagkain na ibabahagi ko ay gumagana habang ikaw ay natutulog, tahimik na nire-repair ang iyong nervous system sa antas ng mga selula. Karamihan sa mga tao ay hindi pa narinig ito ng malinaw, hindi ng mga doktor, hindi ng mga pharmacist, at kahit ng maraming health channels. Kung mamimiss mo ito, maaaring mamimiss mo ang iisang bagay na matagal nang hinihingi ng iyong katawan. Kung ikaw ay higit sa 50, 60, o kahit 70 taong gulang, at mas mahirap na ang gabi kaysa araw. Kung pakiramdam mo ay pagod ang katawan mo, ngunit ang isip ay hindi mapahinga. Kung ang pagkabalisa ay lumilitaw sa tuwing patayin mo ang ilaw. Ipinagawa ang video na ito para sa iyo. Bago tayo magpatuloy, gusto kong marinig mula sa iyo. Mag-comment ngayon at sabihin sa amin kung saan ka nanonood, ang iyong bansa o lungsod. Tignan natin kung gaano kalakas at global ang pamilya ng gintong sustansya. Ngayon, hayaan mong itanong ko sa iyo ang isang napakahalagang bagay. Naniniwala ka ba na karapat-dapat ang mga seniors sa mapayapang gabi ng walang takot, gamot, o walang katapusang paghihilahil sa kama? Kung ang sagot mo, i-drop ang waya sa comment section ngayon. Narito ang katotohanang hindi madalas sabihin ng marami. Ang hindi magandang tulog sa mga seniors ay hindi kahinaan. Hindi ito bahagi lang ng pagtanda. Kadalasan, ito ay resulta ng nervous system na labis ng napagod, kulang sa nutrisyon, at pinabayaan sa loob ng maraming taon. At ang mga pagkain na yung gabi ay maaaring pahupain ang sistemang iyon o tahimik na panatilihin itong alerto. Sa buong video na ito, ipapaliwanag ko kung bakit ganoon ang reaksyon ng iyong nervous system sa gabi, ano ang natuklasan ng mga eksperto tulad ng neuroscientists at sleep doctors, at kung paano ang simpleng pagkain ay maaaring magpadala ng malakas na mensahe ng kaligtasan at kapanatagan sa iyong utak. Hindi ito tungkol sa uso. Hindi ito tungkol sa mabilisang solusyon. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyong katawan ng kung ano ang kailangan nito para sa wakas ay makapagpahinga. Kung handa ka nang kunin muli ang kontrol sa iyong kalusugan ng natural. Siguraduhing itap ang thumbs up para mas maraming seniors ang makahanap ng mensaheng ito. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya, dahil ang channel na ito ay umiiral para sa isang dahilan, para protektahan ang iyong kalusugan, kapayapaan, at kinabukasan. Manatili hanggang sa dulo. Magpapasalamat ang iyong nervous system. Habang tayo ay tumatanda, may mahalagang nagbabago sa loob ng katawan, at karamihan sa mga tao ay hindi malinaw na sinasabi ito. Ang nervous system ay nagiging mas sensitibo, mas reaktibo, at mas hindi nagpapatawad kaysa noong bata pa. Ito ang dahilan kung bakit ibang pakiramdam na ang gabi ngayon. Sa araw, maayos ka lang. Ngunit pagdating ng gabi, dapat ang katawan ay mag-shift sa rest mode. Para sa maraming seniors, hindi na nangyayari ang shift na yon at hindi mo kasalanan ito. Ayon sa pananaliksik ng Harvard Medical School, ang pagtanda ay nakakaapekto sa balance ng mga mahahalagang brain chemicals na kumokontrol sa kapanatagan at tulog. Ang melatonin, ang hormone na nagsasabi sa utak mo na ligtas ka ng magpahinga, ay natural na bumababa habang tumatanda. Kasabay nito, ang cortisol, ang stress hormone, ay madalas na nananatiling mataas sa gabi, kung kailan ito dapat bumababa. Ano ang pakiramdam nito? Parang nakahiga ka sa kama na pagod ang katawan ngunit alerto ang isip. Parang nagigising sa alas negatibo 2 o alas negatibo 3 ng madaling araw ng walang malinaw na dahilan. Parang may higpit sa dibdib, mababaw ang paghinga, o pakiramdam ng kaba sa oras na gusto mo lang ng kapayapaan. Kung naranasan mo ito, hindi ka nag-iisa. At kung ang paglalarawan na ito ay tumutugma sa iyo, i-comment ang "This is happening to me" para malaman ng iba na hindi sila nag-iisa. Isa pang mahalagang bahagi na madalas mapalampas.
Habang tayo ay tumatanda, bumababa rin ang GABA, ang pangunahing calming neurotransmitter ng utak. Ang GABA ay parang preno ng nervous system. Kapag mababa ito, nananatiling alerto ang utak kahit walang mali. Ipinaliwanag ni neuroscientist Andrew Huberman na ang nervous system ay hindi lang tumutugon sa iniisip o nararamdaman. Malakas din itong tumutugon sa nutrients at timing. Sa simpleng salita, ang kinakain mo, lalo na sa gabi, ay direktang nagsasabi sa nervous system kung dapat itong mag-relax o manatiling alerto. Ito ang dahilan kung bakit. Maaaring antukin ka ng sleeping pills, ngunit hindi ka nila bibigyan ng malalim na pahinga. Maaaring mas lumala ang anxiety pagkatapos ng paglubog ng araw. Pakiramdam ng katawan ay pagod, ngunit ang tulog ay mababaw o putol-putol. Kung naisip mo na, bakit kaya pagod ako, ngunit hindi pa rin makatulog? I-drop ang maya sa comments kung naranasan mo na ang ganitong tanong. Ang nervous system ng senior ay hindi kailangang pilitin sa tulog. Kailangan itong pangakuan ng seguridad. Kailangan itong mga signal ng kaligtasan, katatagan, at nutrisyon, lalo na sa oras ng gabi. At madalas, ang pangakong iyon ay hindi galing sa gamot, kundi sa tamang pagkain sa tamang oras. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng mga pagkain na ibabahagi ko. Bawat isa ay nakikipagtrabaho sa iyong biology, hindi laban dito. Bawat isa ay tumutulong na dahan-dahang pababain ang stress signals at gabayan ang iyong katawan pabalik sa natural na ritmo nito. Kung naniniwala ka na mas mahalaga ang pag-unawa sa iyong katawan kaysa labanan ito, itap ang thumbs up para mas maraming seniors ang makarinig ng mensaheng ito. At siguraduhing nakasubscribe sa Gintong Sustansya, dahil lahat ng ibinabahagi namin dito ay dinisenyo para tulungan kang tumanda ng may kapanatagan, linaw ng isip at lakas. Tara, diretso tayo sa unang pagkain sa gabi, at napakahalaga nito, lalo na kung nahihirapan kang manatiling tulog, hindi lang sa pagkahimbing sa simula ng tulog. Ang tart cherries ay isa sa ilang natural na pagkain na may melatonin, ang hormone na nagsasabi sa utak mo na ligtas na magpahinga. Habang tayo ay tumatanda, mabilis bumababa ang produksyon ng melatonin, at ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagiging magaan at putol-putol ang tulog habang tumatanda. Ang espesyal sa tart cherries ay hindi nito pinipilit ang tulog. Sinusuportahan nila ang natural na ritmo ng tulog ng katawan mo. Isang pag-aaral na nailathala sa Journal of Nutrition ang sumubaybay sa matatandang kumonsumo ng tart cherry juice sa gabi. Ang resulta ay malinaw, mas mahaba ang tulog, mas kaunti ang paggising sa gabi, at mas maganda ang kabuuang kalidad ng tulog. Hindi dahil pinatamlay ang utak, kundi dahil sa wakas, natanggap ng nervous system ang signal na mag-relax. Ano talaga ang nangyayari sa loob ng iyong katawan? Tinutulungan ng tart cherries na pababain ang cortisol sa gabi, ang stress hormone na nagpapanatiling alerto sa nervous system. Kapag mataas ang cortisol sa gabi, nananatiling nasa watch mode ang utak mo kahit nakahiga ka ng ligtas sa kama. Ang tart cherries ay dahan-dahang nagpapababa ng cortisol habang pinapayagan ang melatonin na tumaas, eksaktong balance na kailangan ng iyong nervous system. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming seniors ang nagigising sa -2 o -3 ng madaling araw. Dito natural na gustong tumaas ang cortisol. Tinutulungan ng tart cherries na pahupain ang spike na iyon para makabalik sa tulog kaysa nakatingala sa kisame. Kung nagigising ka na sa kalagitnaan ng gabi at hindi makabalik sa tulog, ay comment ang "This wakes me up" para malaman ng iba na hindi sila nag-iisa. Ngayon, pag-usapan natin kung paano gamitin ng tama ang tart cherries, dahil mahalaga ang timing at dami. Hindi mo kailangan ng malaking halaga. Mga kalahating tasa ng tart cherries, o isang maliit na baso ng unsweetened tart cherry juice, mga 1 oras bago matulog, ay sapat na. Hindi mas marami ay mas mabuti. Ang layunin ay dahan-dahang suportahan ang nervous system, hindi bigla ang pasanin ang digestion. At ito ang mahalaga, iwasan ang sweetened versions. Ang dagdag na asukal ay kabaligtaran ng epekto. Pinapataas nito ang cortisol at pinapagana ang nervous system.
Kung naniniwala ka na mas makatuwiran ang simpleng, natural na solusyon kaysa sa pills, i-drop ang maya sa comments ngayon. Ang gusto kong maunawaan mo ay, hindi lang tutulungan ka ng tart cherries na makatulog ngayong gabi. Sa paglipas ng panahon, tinutulungan nila ang iyong nervous system na matutong kilalanin ang gabi bilang panahon ng kaligtasan at pahinga. Kung bago sa iyo ang impormasyong ito, itap ang thumbs up para matuto rin ang mas maraming seniors. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya, dahil ang mga susunod na pagkain sa listahan ay mas malalim ang epekto, sinusuportahan ang iyong mga nerves, utak, at kapayapaan habang natutulog. Ngayon, susunod na pagkain sa gabi, at napakalakas nito lalo na kung nararamdaman mo ang pagkabalisa, tensyon, o pagiging alerto sa gabi. Maaaring maliit ang hitsura ng pumpkin seeds, pero malaki ang epekto nila sa nervous system, lalo na para sa mga seniors. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang magnesium. Ang magnesium ay kilala bilang natural na relaxation mineral ng katawan. Tinutulungan nitong huminto ang sobrang firing ng nerves, i-relax ang mga kalamnan, patatagin ang tibok ng puso, at ipaalam sa utak na ligtas ng mag-relax. Ayon sa National Institutes of Health, karaniwan ang kakulangan sa magnesium sa matatanda, at marami ang hindi alam na unang senyales nito ay mahinang tulog at pagkabalisa sa gabi. Kapag mababa ang magnesium, nananatili ang nervous system sa constant low-level stress mode. Dito ka maaaring makaramdam ng pagka-jumpy, irritable, o hindi makapagpahinga ng maayos sa gabi. Gusto ng katawan mo na magpahinga pero hindi makapag-relax ang nerves. Kung naramdaman mo na ang pagod na pisikal ngunit hindi mapakali ang isip sa gabi, I-comment ang I feel this para makarelate ang iba. Hindi lang magnesium ang ibinibigay ng pumpkin seeds. Mayroon din itong zinc at tryptophan na parehong sumusuporta sa produksyon ng calming brain chemicals tulad ng serotonin at GABA. Ang kombinasyong ito ang dahilan kung bakit epektibo ang pumpkin seeds para tulungan ang nervous system na lumabas sa alert mode at pumasok sa rest mode. May isang mahalagang bagay na hindi alam ng marami. Tinutulungan ng magnesium na kontrolin ang pag-release ng cortisol sa gabi. Kung kulang ang magnesium, bigla ang spike ng cortisol ang maaaring maranasan na nagdudulot ng pakiramdam ng kaba sa dibdib o paggising ng walang malinaw na dahilan. Pinipigilan ito ng pumpkin seeds. Ngayon, paano gamitin ng tama ang pumpkin seeds? Kailangan mo lang ng maliit na dakot, mga 1 hanggang 2 tablespoons. Maaaring hilaw o lightly roasted, pero iwasan ang sobra-sobrang asin o flavors. Ang labis na sodium ay maaaring overstimulate ang nervous system. Ang pinakamahusay na oras para kainin ang pumpkin seeds ay 30 hanggang 60 minuto bago matulog. Masyado silang magaan para makaistorbo sa digestion, pero sapat para pakalmahin ang nerves. Kung naniniwala ka na ang pagkain ay dapat makatulong sa katawan na mag-heal kaysa dagdagan ang stress, i-drop ang maya sa comments. Sa paglipas ng panahon, ang consistent na magnesium mula sa mga pagkain tulad ng pumpkin seeds ay makakatulong na pababain ang tensyon ng kalamnan sa gabi, pahupain ang racing thoughts, at pagandahin ang tulog hindi lang para sa isang gabi, kundi pang matagalan. Kung nakakatulong ang impormasyong ito, itap ang thumbs up para mas maraming seniors ang makinabang. At siguraduhing nakasubscribe sa Gintong Sustansya, dahil ang susunod na pagkain sa listahan ay gumagana sa ibang pathway, sa gut, at ang epekto nito sa nervous system ay maaaring ikagulat mo. Ngayon, pag-usapan natin ang isang pagkain sa gabi na gumagana sa paraan na madalas hindi napapansin ng marami, sa pamamagitan ng tiyan. Ang Greek yogurt at kefir ay makapangyarihan hindi lang dahil sa kanilang nutrisyon, kundi dahil direktang nakikipag-ugnayan sa nervous system sa pamamagitan ng gut-brain connection. Pinatutunayan ng modernong agham na ang tiyan at utak ay laging nag-uusap, at habang tumatanda tayo, maaaring maapektuhan ang komunikasyong ito. Ipinaliwanag ni A. Michael Breus, isang kilalang sleep specialist, na halos 70% ng serotonin, ang kemikal na nagpapakalma, nagtataguyod ng emosyonal na katatagan, at nagpo-promote ng malusog na tulog ay ginagawa sa tiyan, hindi sa utak.
Kapag iritado o hindi balance ang tiyan, nananatiling unsettled ang nervous system, lalo na sa gabi. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming seniors ang napapansin na magkasama ang problema sa tulog at digestive discomfort. Kung naranasan mo na ang pamamaga ng tiyan, hindi pagkaginhawa sa pagtunaw o sakit sa tiyan kasabay ng mahinang tulog. I comment ang I've noticed this para malaman ng iba na hindi nila ito na-imagine lang. Ang Greek yogurt at kefir ay may probiotics, mga kapaki-pakinabang na bakterya na tumutulong ibalik ang balance sa tiyan. Kapag mas kalmado at mas matatag ang tiyan, nagpapadala ito ng calming signal sa utak, kaya natural na nakaka-relax ang nervous system. Nagbibigay din sila ng calcium, na mahalaga para matulungan ang utak na gamitin ang tryptophan para makagawa ng melatonin. Kapag kulang ang calcium, maaaring maapektuhan ang produksyon ng melatonin, kahit na maayos ang ibang bahagi ng dieta mo. Isa pang mahalagang sangkap ay ang tryptophan, isang amino acid na tumutulong sa katawan na gumawa ng serotonin at melatonin. Kaya epektibo ang Greek yogurt at kefir kapag kinain sa gabi. Ngayon, pag-usapan natin kung paano gamitin ang mga ito ng tama, dahil hindi lahat ng yogurt ay nakakatulong sa tulog. Pumili ng plain, unsweetened Greek yogurt o kefir. Iwasan ang added sugars at artificial flavors. Ang asukal ay nag-a-activate ng insulin at cortisol, na maaaring sirain ang calming effect na nais mong makamit. Ang magandang serving ay mga kalahating tasa, 1 hanggang 2 oras bago matulog. Binibigyan nito ang katawan ng oras para tunawin ang pagkain habang pinapayagan ang calming signals na maabot ang nervous system. Kung naniniwala ka na ang kalusugan ng tiyan ay nakakaapekto sa higit pa sa pagtunaw, i-drop ang maya sa comments ngayon. Sa consistent na paggamit, ang mga pagkain tulad ng Greek yogurt at kefir ay makakatulong pababain ang pagkabalisa sa gabi, suportahan ang emosyonal na balanse, at pagandahin ang kabuuang kalidad ng tulog sa pamamagitan ng pag-address sa problema sa pinagmulan nito, ang tiyan. Kung nakakatulong ito para mas maunawaan mo ang katawan mo, itap ang thumbs up para matuto rin ang mas maraming seniors. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya, dahil ang susunod na pagkain na pag-uusapan natin ay nakatutok sa pagpapakalma ng nervous system sa pamamagitan ng pagpapanatili ng stable na blood sugar. Isang bagay na maraming seniors ang nahihirapan sa gabi nang hindi nila nalalaman. Ngayon, pag-usapan natin ang isang pagkain sa gabi na tahimik na nagpapakalma sa nervous system sa pamamagitan ng isang napakahalagang paraan, pag-stabilize ng blood sugar habang natutulog ka. Ang avocado ay hindi karaniwang iniisip bilang pagkain para sa tulog, pero para sa seniors, malaking tulong ito sa gabi. Isa sa mga pinakamalaking nakatagong sanhi ng pagkabalisa sa gabi at biglaang paggising ay ang pagbaba ng blood sugar habang natutulog. Habang tumatanda tayo, nagiging mas hindi epektibo ang katawan sa pag-regulate ng blood sugar. Kapag bumaba ang blood sugar sa gabi, nagre-react ang katawan na parang may emergency. Naglalabas ito ng cortisol at adrenaline para ibalik ang sugar levels. Ito ang sanhi ng biglaang paggising, palpitations, pagpapawis, o pakiramdam ng kaba sa gitna ng gabi. Kung nagigising ka ng alerto ng walang malinaw na dahilan, ay comment ang "This happens to me" para malaman ng iba na hindi sila nag-iisa. Tinutulungan ng avocado na maiwasan ito dahil nagbibigay ito ng healthy fats na dahan-dahang natutunaw. Pinananatili nitong steady ang blood sugar sa buong gabi, pinipigilan ang stress response na nagpapa-alert sa nervous system. Ang avocado ay mayaman din sa potassium, isang mineral na tumutulong sa regulasyon ng nerve signals at muscle relaxation. Kapag mababa ang potassium, maaaring magdulot ito ng restlessness, leg cramps, at tensyon sa nerves, na karaniwan sa mga seniors sa gabi. Isa pang benepisyo ng avocado ay ang suporta nito sa parasympathetic nervous system, ang bahagi ng nervous system na responsable sa pahinga, pagtunaw, at recovery. Kapag na-activate ito, natural na nag-shift ang katawan sa calm mode. Ngayon, paano gamitin ng tama ang avocado sa gabi? Hindi mo kailangan ng buong avocado. Mga 1 kapat hanggang kalahati ng avocado ay sapat na. Maaari itong kainin ng plain o may kaunting natural na asin.
Iwasan ang pagsabay nito sa asukal o refined carbohydrates sa gabi. Ang pinakamagandang oras para kainin ang avocado ay 1 hanggang 2 oras bago matulog. Binibigyan nito ang digestion ng simula habang nagbibigay pa rin ng steady fuel sa buong gabi. Kung naniniwala ka na ang pagkabalisa sa gabi ay maaaring may kinalaman sa blood sugar, i-drop ang maya sa comments. Sa paglipas ng panahon, ang pag-include ng avocado sa evening routine ay makakatulong pababain ang paggising sa gabi, pakalmahin ang nervous tension, at suportahan ang mas malalim at tuloy-tuloy na tulog. Kung nakakatulong ang impormasyong ito, itap ang thumbs up para mas maraming seniors ang makinabang. At tandaan, mag-subscribe sa Gintong Sustansya, dahil ang susunod na pagkain na pag-uusapan natin ay tahimik na gumagana habang natutulog ka, sumusuporta sa nerve repair, at pumipigil sa spike ng stress hormones. At maaaring ito ang pinakamaling underrated na pagkain sa gabi. Ngayon, dumating na tayo sa isang pagkain sa gabi na madalas na napapansin o nababaliwala, ngunit para sa mga seniors, maaaring ito ang isa sa pinakamakapangyarihang pagkain para pakalmahin ang nervous system habang natutulog. Ang cottage cheese ay gumagana sa ibang paraan kumpara sa mga pagkain na tinalakay natin kanina. Hindi lang ito tumutulong sa pagkahimbing ng tulog, tinutulungan din nito ang katawan na manatiling kalmado at suportado buong gabi. Ang susi ay isang protina na tinatawag na casein. Ang casein ay isang slow-digesting protein na dahan-dahang naglalabas ng mga amino acids sa loob ng ilang oras. Napakahalaga ng ganitong steady release para sa mga seniors, dahil ang biglaang pagbaba ng nutrients sa gabi ay maaaring mag-trigger ng stress hormones tulad ng cortisol. Kapag tumaas ang cortisol, ang nervous system ay pumapasok sa alert mode. Dito ka maaaring biglang magising, makaramdam ng pagkabalisa, o mahirapang makabalik sa tulog. Kung nagigising ka bandang alas negatibo, 3 ng madaling araw na alerto o hindi mapakali, ay comment ang "This is me" para malaman ng iba na hindi sila nag-iisa. Ang cottage cheese ay mayroon ding tryptophan, isang amino acid na tumutulong sa katawan na gumawa ng serotonin at melatonin. Hindi tulad ng mabilis digesting foods, dahan-dahang naihahatid ng cottage cheese ang tryptophan, kaya nananatiling kalmado ang utak at suportado ang tulog buong gabi. Isa pang madalas na napapabayaan na benepisyo ay ang papel nito sa nerve repair. Habang natutulog, ang katawan ay nagtatayo at nagre-repair ng tissues, kasama na ang mga nerves. Ang steady na supply ng amino acids ay sumusuporta sa prosesong ito, na tumutulong sa nervous system na makabawi mula sa stress ng araw. Ngayon, pag-usapan natin kung paano gamitin ang cottage cheese ng tama, dahil mahalaga ang paghahanda. Pumili ng low-sodium, plain cottage cheese. Ang sobrang asin ay maaaring overstimulate ang nervous system at magdulot ng pagkatuyo sa gabi na nakakaistorbo sa tulog. Ang isang serving na mga kalahating tasa, kinain bago matulog ay perpekto. Magaan ito para hindi pabigatan ang digestion, ngunit sapat para magbigay ng overnight support. Kung naniniwala ka na kailangan ng katawan mo ng nutrisyon, hindi ka kulangan sa gabi, i-drop ang maya sa comments. Sa paglipas ng panahon, ang simpleng habit na ito ay makakatulong pababain ang pagkabalisa sa gabi, maiwasan ang maagang paggising, at suportahan ang mas malalim at restorative na tulog. Kung ito ay nagpapakita sa iyo kung paano gumagana ang pagkain habang natutulog, itap ang thumbs up para matuto rin ang mas maraming seniors. At siguraduhin nakasubscribe sa Gintong Sustansya, dahil sa susunod, pag-uusapan natin ang karaniwang pagkain at gawi sa gabi na tahimik na nagpapasigla sa nervous system, at ang pag-iwas dito ay maaaring kasing halaga ng kung ano ang kinakain mo. Ngayon, kailangan nating pag-usapan ang kasing halaga ng kung ano ang dapat mong kainin sa gabi, kung ano ang dapat mong iwasan kung gusto mo ng kalmadong nervous system at mahimbing na tulog. Maraming seniors ang hindi alam na kumakain sila ng mga pagkain sa gabi na direktang nagpapasigla sa nervous system, kahit na mukhang harmless o comforting ang mga ito. Magsimula tayo sa asukal. Ang asukal ay nagdudulot ng mabilis na spike sa blood glucose, kasunod ng biglaang pagbaba. Ibinibigay ng katawan ang pagbaba bilang banta.
Bilang tugon, naglalabas ng stress hormones tulad ng cortisol at adrenaline. Naglalagay ito sa nervous system sa high alert, kabaligtaran ng gusto mo sa gabi. Kung mahilig ka sa matatamis sa gabi at madalas magising sa gitna ng gabi. I comment ang I didn't know this. Susunod ay alak. Maraming tao ang naniniwala na nakakatulong ang alkohol sa tulog dahil nakakapag-antok. Pero sa katotohanan, pinupunit ng alkohol ang tulog at pinipigilan ang deep sleep stages. Habang nawawala ang epekto nito sa kalagitnaan ng gabi, biglang tumataas ang cortisol, na madalas nagdudulot ng maagang paggising, pagkabalisa, o racing heart. Kung nagising ka pagkatapos uminom ng alak na pagod o hindi mapakali, i-drop ang maya sa comments. Ngayon, pag-usapan natin ang caffeine. Ang caffeine ay hindi lang sa kape. Nasa tea, chocolate, at ilang gamot din ito. Habang tumatanda, mas matagal itong nananatili sa katawan. Kahit maliit na dami sa hapon ay maaaring panatilihing stimulated ang nervous system hanggang gabi. Kung sensitibo ka sa caffeine, kahit mas maaga sa araw. I comment ang "That's me." Isa pang malaking disturber ay ang mabigat, fried, o greasy na pagkain sa gabi. Ang mga pagkain ito ay nangangailangan ng matinding digestion. Kapag sobra ang trabaho ng digestive system, nananatiling activated ang nervous system. Maaari itong magdulot ng restlessness, acid reflux, at mababaw na tulog. Kung napansin mo ang hindi ginhawa o heartburn sa gabi pagkatapos ng mabigat na pagkain, I comment ang I've felt this. Narito ang susi. Hindi alam ng iyong nervous system ang pagkakaiba ng physical stress at emotional stress. Kapag nahihirapan ang digestion, nananatiling alerto ang utak. Ang pag-iwas sa mga pagkain ito sa gabi ay nagbibigay sa nervous system ng permission na mag-relax. Kung naniniwala ka na ang pag-alis ng ilang pagkain sa diet ay kasing halaga ng pagdagdag ng tama, i-drop ang maya sa comments. Kung nakakatulong ang impormasyong ito para gumawa ka ng mas maayos na nighttime choices, itap ang thumbs up para marinig ito ng mas maraming seniors. At tandaan, mag-subscribe sa Gintong Sustansya, dahil sa susunod, pag-uusapan natin ang timing at kung paano kahit malusog na pagkain ay maaaring mag-disturb sa nervous system kung kinakain sa maling oras. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na madalas maling underestimate ng marami, ang timing. Kahit na pinakamalusog na pagkain ay maaaring makapag-disturb sa nervous system kung kakainin sa maling oras. Habang tumatanda tayo, natural na bumabagal ang digestion. Ang kaya ng katawan mo noon sa gabi ay maaari na ngayong panatilihing alerto ang nervous system kahit dapat ay nagpapahinga na ito. Kapag kumain ka ng masyadong late, napipilitan ang katawan na pumili sa pagitan ng digestion at tulog, at palaging digestion ang nananalo. Dinaragdag ang dugo sa tiyan, mas pinapagal ang puso, at nananatiling alerto ang nervous system para pamahalaan ang proseso. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nararanasan ng mga seniors ang pagkabalisa sa kama, acid reflux sa gabi, paggising ng pagod o hindi refreshed. Kung nakaranas ka ng kumain ng late at nakaramdam ng hindi ginhawa sa kama, I comment ang I've noticed this. Narito ang isang simple pero malakas na rule na protektado ang nervous system. Dapat matapos ang huling pagkain o merienda 1 hanggang 2 oras bago matulog. Binibigyan ng window na ito ang digestion ng sapat na oras para humupa at pinapayagan ang nervous system na mag-shift sa rest mode ng natural. Ang pagkain ng masyadong malapit sa oras ng tulog ay maaaring magdulot ng blood sugar fluctuations, mabilis na tibok ng puso, at activation ng stress hormones, kahit na malusog ang pagkain mismo. Isa pang issue ay ang portion size. Sa gabi, mas kaunti ang kailangan ng katawan, hindi mas marami. Ang malalaking bahagi ay nagpapasigla sa digestion at nagpapadelay ng paglabas ng melatonin. Kung naranasan mong pakiramdam na mabigat, bloated, o hindi komportable pagkatapos ng late na pagkain, i-drop ang maya sa comments. Ang magaan at planadong pagkain sa gabi ay nagpapadala ng malakas na mensahe sa utak. Ligtas na mag-relax.
Ito rin ang dahilan kung bakit mahalaga ang consistency. Ang pagpunta sa kama sa iba't ibang oras at pagkain sa iba't ibang oras ay nakakalito sa nervous system. Ang predictable na routine ay tumutulong sa katawan na matutong mag-relax sa parehong oras gabi-gabi. Kung naniniwala ka na ang routine ay nagdudulot ng calm, I comment ang routine matters. Kapag nirerespeto ang timing, mas epektibo ang mga pagkaing tinalakay natin kanina. Ang nervous system ay hindi nakakaramdam ng pagka-rushed o banta, nakakaramdam ito ng suporta. Kung nakakatulong ito para baguhin ang iyong nighttime habits, itap ang thumbs up para matuto rin ang mas maraming seniors. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya, dahil sa susunod ay pag-uusapan natin ang emotional side ng tulog, isang bagay na kasing halaga ng pagkain, at madalas na tahimik na dala ng maraming seniors sa gabi. Ngayon, kailangan nating pag-usapan ang isang bagay na bihira talakayin, ngunit malaki ang epekto sa tulog ng seniors, ang emotional side ng gabi. Kapag naging tahimik ang paligid at namatay ang ilaw, madalas lumalakas ang emosyon. Para sa maraming seniors, ang gabi ay hindi lang tungkol sa pahinga. Ito ang oras kung kailan bumabalik ang mga alaala, inuulit ang mga alalahanin, at lumalabas ang hindi nasabi na damdamin. Wala itong kinalaman sa kahinaan. Lahat ito ay may kinalaman sa pagiging tao. Habang nagbabago ang responsibilidad, bumabagal ang routines, at lumiliit ang social circles, maraming seniors ang may dalang emosyon na hindi nabigyan ng puwang sa mas abalang taon. Sa gabi, kapag nawala ang distractions, inihahayag ng nervous system ang mga damdaming ito. Kung naranasan mo ang pag-iisa, pagkabalisa, o pagiging emosyonal sa gabi ng walang malinaw na dahilan, i-comment ang I feel this at nights para malaman ng iba na hindi sila nag-iisa. Narito ang mahalagang bagay. Ang nervous system ay tumutugon hindi lang sa pagkain at hormones, kundi pati na rin sa emotional safety. Kapag naramdaman ng utak ang kawalan ng katiyakan, pagkawala, o takot, kahit subconscious, pinananatili nito ang katawan sa alerto. Ito ang dahilan kung bakit kasing halaga ng nutrisyon ang reassurance. Ang mahinang tulog ay hindi nangangahulugang sira ka. Hindi ito nangangahulugang nabibigo ka. Ipinapahiwatig nito na ang nervous system mo ay humihingi ng comfort, stability, at understanding. Maraming seniors ang pakiramdam ay hindi naririnig o nakalimutan, lalo na sa gabi. At ang pakiramdam na ito lamang ay maaaring panatilihin ang nervous system sa guarded state. Kung naranasan mo nang hindi nakikita o napapansin, i-drop ang maya sa comments. Umiiral ang channel na ito upang ipaalala sa iyo ang isang katotohanan. Mahalaga ka pa rin. Mahalaga ang kalusugan mo. Mahalaga ang kapayapaan mo. Ang paggawa ng calming nighttime routine, pagpili ng nourishing foods, at pag-unawa sa mga signals ng katawan ay mga gawa ng self-respect, hindi indulgence. Kung ang mensaheng ito ay kahit kaunti ay tumagos sa iyong puso, I comment ang I am not alone. Pinapabuti ang tulog kapag ang nervous system ay nakakaramdam ng kaligtasan, pisikal at emosyonal. At lumalago ang kaligtasan sa pamamagitan ng consistency, compassion, at connection. Kung nagpapasalamat ka sa isang lugar na nagbibigay respeto sa seniors, itap ang thumbs up para mahanap din ito ng iba. At pakisubscribe sa Gintong Sustansya, dahil ang lahat ng ibinabahagi natin dito ay para suportahan hindi lang ang iyong katawan, kundi pati ang iyong isip at espiritu. Ngayon, pagsamahin natin ang lahat sa isang praktikal na gabay, isang simpleng nighttime routine na gumagamit ng natutunan mo para pakalmahin ang nervous system ng natural. Hindi ito isang striktong programa. Ito ay isang banayad na istruktura na pwedeng sandalan ng iyong katawan. At para sa nervous system, ang predictability ay katumbas ng kaligtasan. Magsimula tayo sa hapunan. Sa gabi, ang layunin mo ay hindi mapuno kundi makarelax ang katawan. Ideal ang magaan na hapunan na may malinis na protein source, gulay, at healthy fats. Ang mabibigat na pagkain sa huli ng gabi ay napipilitan ang nervous system na manatiling aktibo kahit dapat ay nagpapabagal na ito. Pagkatapos ng hapunan, bigyan ng oras ang katawan.
Dito madalas nagmamadali ang mga seniors, pero ang pagpapabagal ay susi. Pababain ang ilaw. Bawasan ang ingay. Ito ay nagpapadala ng signal sa utak na tapos na ang araw. Kung madalas kang manatili sa telepono o manood ng maliwanag na screen sa gabi, i-comment ang I do this, ang kamalayan ay unang hakbang. Ngayon, ang pagkain na susuporta sa gabi. Pumili lamang ng isa sa mga nighttime foods na tinalakay natin. Huwag sobra-sobra. Kahit na ito ay tart cherries, pumpkin seeds, Greek yogurt, avocado, o cottage cheese, piliin ang pinakaakma sa katawan mo. Kainin ito 1 hanggang 2 oras bago matulog, depende sa pagkain. Nagpapadala ito ng calming signals nang hindi nabibigatan ang digestion. Habang papalapit ang oras ng tulog, mahalaga ang kapaligiran. Panatilihing mababa ang ilaw. Iwasan ang emotionally stimulating news o conversations. Hindi alam ng nervous system ang pagkakaiba ng totoong stress at ini-imagine na stress. Kung madalas kang nanonood ng nakaka-stress na balita bago matulog, i-drop ang maya sa comments. Isa pang makapangyarihang habit ay breathing. Ang mabagal at malalim na paghinga sa loob ng ilang minuto ay nagsasabi sa nervous system na ligtas ka. Kahit simpleng umupo at huminga ng dahan-dahan sa ilong ay makakatulong pababain ang heart rate at pakalmahin ang isip. Consistency ang nagpapagana sa routine na ito. Ang pagtulog sa halos parehong oras gabi-gabi ay nagtuturo sa nervous system na maghanda para sa pahinga ng automatic. Kung naniniwala ka na ang simpleng routine ay mas makapangyarihan kaysa komplikadong plano, i-comment ang simple works. Sa paglipas ng panahon, ang routine na ito ay makakatulong sa nervous system, huwag na labanan ang tulog at simulan itong tanggapin. Kung gusto mo ng full video na nakatuon sa calming nighttime routine para sa seniors, itap ang thumbs up para malaman ko. Siguraduhing nakasubscribe sa Gintong Sustansya. Dahil sa huling bahagi, iiwan ko sa iyo ang isang mahalagang mensahe tungkol sa pagtanda, kapayapaan, at pagbawi ng kontrol sa iyong gabi. Ngayon, hayaan mong iwan ko sa iyo ang isang napakahalagang bagay, isang bagay na nais kong dalhin mo kahit matapos ang video na ito. Ang iyong nervous system ay laging nakikinig. Nakikinig ito sa kung paano ka kumakain. Nakikinig ito sa kung paano ka nag-isip. At nakikinig ito sa kung paano mo inaalagaan ang sarili mo. Ang pagkain ay hindi lang fuel. Ang pagkain ay impormasyon. Bawat pagpili mo sa gabi ay nagpapadala ng mensahe sa utak, stress ba, o kaligtasan. Kung mahirap sa iyo ang pagtulog, tandaan ito. Wala kang sira. Hindi ka niloloko ng katawan mo. Ito ay nakikipagkomunika sa iyo. At ngayon, mas naiintindihan mo na kung ano ang matagal nitong hinihingi. Ang mga simpleng nighttime foods na ito, kapag ginamit ng may intensyon, ay makakatulong pakalmahin ang nervous system, pababain ang stress hormones, at maibalik ang isang napakahalagang bagay, kapayapaan sa gabi. Kung kahit isa sa bahagi ng video na ito ay nakatulong sa iyo, i-comment kung aling pagkain ang plano mong subukan ngayong gabi. Ang iyong comment ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba na tahimik na nakikipaglaban sa gabi. At kung nanatili ka sa akin hanggang sa puntong ito, gusto kong malaman mo. Mahalaga ka rito. Nakikita ka rito. Kung naniniwala ka na ang seniors ay karapat-dapat sa gabay na may respeto sa kanilang karanasan at katawan, i-drop ang maya sa comments. Pakisubscribe sa Gintong Sustansya. Dahil ang channel na ito ay para suportahan hindi lang ang katawan mo, kundi pati ang iyong kapayapaan at lakas habang tumatanda. At huwag kalimutang itap ang thumbs up para maabot ang mensaheng ito sa mas maraming tao na nangangailangan nito. Hanggang sa susunod na video, alagaan ang iyong nervous system. Dahil ang mahinahong gabi ay nagdudulot ng mas malakas na umaga, at karapat-dapat ka sa pareho.